Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kahit sino ang makakita sa hype na ito, siguradong kilabot at pangamba ang mararamdaman. Meron kasi itong masakit na panipit at may panusok sa buntot na naglalabas pa ng kamandag. Ito ang sikat, ngunit kinatatakutan na scorpion. Maraming tao ang may ayaw sa hype na ito dahil limitado lang ang alam natin tungkol sa kanila. Hindi natin alam kung paano sila humanap ng pagkain, saan sila matatagpuan, at ano ang mortal na kalaban ng mga scorpion. Kaya naman sa video na ito, naisipan kong gumawa ng 7 listahan ng mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa scorpion. Una sa inyong matutuklasan ay ang mga native na alakdan sa Pilipinas. Alam mo ba na may mga native na scorpion na likas na matatagpuan sa ating bansa? Gaya na lamang ng Hormurus boholiensis na matatagpuan lamang sa isla ng Bohol. Meron ding Cairillus chapmani na matatagpuan lang sa mga kuweba ng Palawan. Sa lahat ng alakdan sa Pilipinas, ang Asian forest scorpion ang may pinakamalaking katawan. May haba ito na 5 pulgada. Samantala ang dwarf wood scorpion na matatagpuan sa Luzon ang isa sa pinakamaliit. May haba lang ito na 2.5 centimeters. Ayon sa tala ng DENR, may 18 species ng alakdan ang likas na matatagpuan sa Pilipinas. Kakaunti lang yon kumpara sa 2,000 species ng scorpion na nagkalat sa buong mundo. Lahat ng lugar na may kulay berde ay palatandaan na meron ditong scorpion. Matatagpuan ang mga scorpion mula sa pinakamainit na disyerto hanggang sa mamasamasang lupa ng tropical rainforest. Lahat na ata ng klase ng habitat ay kayang tirahan ng scorpion, maliban lang sa nagyayelong lugar gaya ng Antarctica at Arctic region. Number 2. Iba't iba ang sukat ng kanilang katawan. May mga scorpion gaya ng Typlocactus mitchellii ng Mexico na may liit na 1 sentimetro, habang ang Emperor Scorpion ng Africa ay kayang humaba ng 10 pulgada. Kahit magkaiba ang kanilang sukat, lahat ng scorpion ay may iisang korte ng katawan. Meron silang 4 na pares ng paa, 2 pares ng panipit, at isang mahabang buntot na may panusok sa dulo na naglalabas ng nakamamatay na kamandag. Ito ang mga katangian na siyang bumubuo sa notorious na imahe ng alakdan. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, don't forget to click the like button at mag-subscribe sa FTP channel. Maraming salamat! Number 3. Alam mo bang hindi mapili sa pagkain ang mga scorpion? Ang mga scorpion ay opportunistic predator. Ibig sabihin, kakainin nito ang anumang hayop basta't kaya nila itong hulihin. Isa sa paborito nilang huntingin ay ang malambot na katawan ng gagamba. Kapag may nahuling gagamba ang scorpion, agad nila itong tinuturokan ng kamandag mula sa kanilang buntot. Sa ganitong paraan, agad na mamamatay ang kanilang biktima. Kapag game over na para sa gagamba, sa kanya na lamang ito bubuhatin pauwi sa kanyang bahay. You win! Maski ang makamandag na alupihan ay hindi ligtas sa mata ng gutom na alakdan. Gaya ng alakdan na ito na maswerteng nakahuli ng centipede na gagawin niyang hapunan ngayong gabi. Kung minsan, maski ang kanilang kapwa scorpion ay nagiging panghimagas ng gutom na alakdan. Alam mo ba ng scorpion ay cannibal? Isang tawag sa hayop na kumakain ng kanilang kauri. Maski ang sariling anak ng scorpion ay hindi ligtas sa kannibalismo. Ilang beses na kasing namataan at nakunan sa kamera ang pagkain ng scorpion sa kanilang bagong silang na anak. Ginagawa ito ng mga scorpion sa tuwing may mga panahon na wala silang ibang makain. Kaya kesa mamatay sa gutom, kinakain na lamang nila ang kanilang anak. Number 4. Kakaiba ang kanilang hunting technique. May kakayahan ng mga scorpion na humanap ng pagkain kahit madilim ang paligid. Lahat ng alakdan ay may maliliit na buhok na nakapalibot sa kanilang buong katawan, at ito ang kanilang ginagamit upang maramdaman ang maliliit na vibrations na ginagawa ng kanilang target.
Sa bawat galaw ng insekto, lumilikha ito ng vibration sa lupa na siya namang nararamdaman ng buhok sa katawan ng alakdan. Talaga namang kabibiliban mo ang talas ng kanilang pakiramdam dahil nararamdaman nito kung nasa ang direksyon naglalakad ang kanilang target. Ang isang maliit na hakbang ng insekto ay sapat na upang maramdaman ito ng scorpion. Maliban pa dyan, meron pa silang isang sikreto kung paano humanap ng biktima. Ito ay sa pamamagitan ng pectin. Kung babaliktarin mo ang scorpion, makikita mo ang isang pares ng mukhang suklay na tinatawag na pectin. Lahat ng alakdan ay merong pares ng pectin. Ang bawat hibla ng pectin ay merong sensor na tinatawag na peg sensilla. Ang bawat peg sensilla ay may maliliit na butas o pores na kumakalap ng kemikal mula sa lupa hanggang sa hangin. Ang mga kemikal na nakalap ng kanilang pectin ay ginagamit ng scorpion upang basahin ang kanilang paligid. Nang dahil sa pectin, naaamoy ng scorpion ang paligid, gaya ng kung paano naaamoy ng tao ang kanilang paligid. Nang dahil sa pectin, natitikman din ng scorpion ang hangin, gaya ng kung paano natin tikman ang pagkain. Ang mga vibrations at pectin ang dalawang bagay na tumutulong sa scorpion upang matuntun nito ang kanyang target. Kakaiba din ang kanilang sistema sa pagkonsumo. Ang mga scorpion kasi ay walang ngipin, kaya hindi nilang inunguya ang kanilang pagkain. Sa halip, nilulusaw nila ang laman loob ng kanilang biktima at sa kanila ito hinihigop. Ang bawat alakdan ay may pares ng chelicerae. Ito yung maliit na parang kamay na tumutulong sa kanila upang higupin ang pagkain. Habang kumakain ng scorpion, nagpapasok ito ng enzyme sa katawan ng biktima. Ang enzyme na ito ay ang tumutulong upang malusaw ang laman loob at sa ganitong paraan, mas madadalian ng scorpion na higupin ang kanyang pagkain. Number 5. Alam mo ba na lahat ng scorpion ay may kamandag? Tama ka sa narinig mo. Lahat ng alakdan ay nagtataglay ng kamandag. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Pero hindi lahat ng scorpion ay may kamandag na kayang makapatay ng tao. Sa lahat ng 2,000 species ng scorpion, tanging 20 species lamang rito ang masasabing delikado sa tao. Ilan sa halimbawa ng kamandag ng scorpion ay neurotoxin na sumisira sa utak ng kanilang biktima at cardiotoxin, isang uri ng kamandag na pwedeng magpahinto sa tibok ng iyong puso. Ilan sa simptomas ng kamandag nito ay pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, pamamanhid ng katawan, at kung mamalasin, pwede itong humantong sa kamatayan. Kada taon, may 3,000 katao ang naitatalang namatay sa kamandag ng scorpion sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, ang Palestine Yellow Scorpion o mas kilala sa tawag na Deathstalker ng North Africa ang may pinakamalakas na kamandag. Ayon sa mga tao na natusok na ng Deathstalker, para ka daw tinamaan ng kuryente sa sobrang sakit. Ang ilan pa nga sa mga delikadong uri ng scorpion ay ang Indian Red Scorpion, Arizona Bark Scorpion ng North America, at ang Yellow Fat-tailed Scorpion ng Middle East. Dito sa Pilipinas, wala tayong dapat ikatakot dahil wala namang uri ng scorpion na may kamandag na pwedeng pumatay ng tao. Magpasa hanggang ngayon, wala pa namang naitatalang Pilipino ang namatay dahil sa hayop na ito. Number 6. Alam mo ba na may kinatatakutan din ang mga scorpion? Kahit mukhang napakatapang ng alakdan, may mga hayop na naglalakas ng loob na kumain rito. Gaya na lang ng paniki na pallid bat ng Mexico na halatang sarap na sarap sa pagmuya ng alakdan. May mga bibwit gaya ng shrew ang may gana para tumikim ng katas ng scorpion. Napakaliksing kumilos ng shrew kaya madali nilang naiiwasan ang bawat atake ng alakdan. Dito naman sa Africa, may mga hayop gaya ng meerkat ang nag-evolve na may immunity sa kamandag. Ang ibig sabihin nito, ang mga meerkat ay hindi tinatabla ng kamandag ng scorpion. Kaya naman kahit ilang beses pa sila matusok ng alakdan, baliwala ito sa kanila.
Ang isa pang African mammal na hindi tinatablan ng kamandag ay ang honey badger. Sa tuwing nakakakita ang honey badger ng alakdan, para itong naka-jackpot sa bingo. Number 7. Alam mo ba na sumasayaw sila bago makipaglabing-labing? Yes, ang mga scorpion ay nakikipagsayawan sa tuwing nakikipagtalik. Pag nagkita ang lalaki at babaeng alakdan, naghahawakan sila ng sipit at nagmimistulang sumasayaw. Ito ang kanilang mating ritual o paraan ng panliligaw. Ang tawag sa sayaw ng scorpion ay promenade à deux. Sa tuwing sumasayaw ang lalaki, naglalabas ito ng similya na tinatawag na spermatophore. Ang spermatophore ay sinasagap ng babae papasok sa kanyang katawan upang ma-fertilize ang kanyang itlog. Gaya ng sa video, makikita ang aktwal na pagsayaw ng babae at lalaki. Para pa nga silang kumikis habang nasayaw. Maglalaglag ng similya ang lalaki sa lupa at saka ito kukunin ng babae upang ipasok sa kanyang katawan. Naiingisay ang sayaw ng babae habang dinadampot ang similya ng lalaki. Nakakatuwang isipin na kahit mukha silang nakakatakot, ang mga scorpion pala ay may nakakatuwang paraan ng pagtatalik. Sigurado ako na kinaaliwan mo ang bebe time ng mga alakdan. Ngayong marami ka nang natutunan tungkol sa mga scorpion, takot ka pa rin ba sa kanila? Ako kasi, parang mas namamangha ako sa scorpion kaysa matakot. Pero kung ikaw ang tatanungin, kung may makita kang scorpion sa inyong lugar, papatayin mo ba ito o hahayaan mo lang itong mabuhay sa inyong paligid? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang inyong opinyon. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Luis Gabatbat. Hello rin kay Recudo Senin. What's up kay Stan Jamir Sepina. Shoutout sa Fontillas brother na sina Greg, Glendy at Gretch. Sebastian Distor at kay Mami Maria Cristina Tablang. Ma'am Robilyn S. Villa at kay Mark Jode at Jaquisha May V. Rivera. At sa mga pinsan ni BJ V. Rivera. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!